King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 957. Pagpapalitan ng mga dugo. Isang malakas at nakakapasong aura ang kumalat sa bawat direksyon. Ang maitim na dilaw na buhangin ay kinulayan ng maliwanag na pulang apoy, at ang temperatura ay naging sanhi ng pagkapilipit ng hangin na parang isang uri ng hellscape. Kapag ang isa ay tumingin sa malayo, tila may dalawang nakakapasong araw na naglalabas ng makikinang na apoy. Ho! Ang bloodline sa loob ng katawan ni Tai Lingyon ay nagsimulang manginig, at ang malasalaming apoy sa kanyang katawan ay naging mahina sa ilalim ng ningning ng apoy ni Zhao Fang. Gayunpaman, ang pressure na ito ay nagpasigla lamang sa kanya. Sa likod ni Tai Lingyon, bahagyang nanginginig ang bloodline ni Tai Yanwo at nagsimulang kumaibot, na parang magsisimula na rin itong magapoy. Perfect Blood Devil Sun Blow Upline. Ang mga mata ni Tai Yanwo ay nag-aapoy sa init habang tinitingnan niya ang maliwanag na malasalaming apoy na bumabalot sa katawan ni Zhao Fang. Parang kulay ng sariwang dugo, na parabang sinusunog niya ang kanyang life force para lumaban. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang perpektong bloodline ng Tai family. Kung ang ganoong makapangyarihang bloodline ay makakabalik sa Tai family. Kaya, ito ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun. Ang dalawang katabi ni Tai Yanwo ay halatang alam din ang tungkol dito, ngunit nabigla pa rin sila nang makita nila ang kapangyarihan ng perpektong Blood Devil Sun bloodline. Ang mga bloodline sa loob ng kanilang mga katawan ay naging mainit at nagsimulang mag-apoy, at kailangan nilang iikot ang bahagi ng kanilang Tro Yuan upang harangan ito. Ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ay isang nakakatakot na combat bloodline na maaaring may rank sa loob ng nangungunang 10 Imperial Dao bloodlines. Mabilis na umatras ang Old Ying at ang kumpanyang nasa likod ni Zhao Fang. Ang ilan sa mga may mahinang katawan at kultibasyon, tulad ni na Zhou Suer at Su Qingling, ay nadama na ang kanilang buong katawan ay nagninangas, at hindi sila makahinga. Paano ito posible? Ang bloodline ni Zhao Fang ay mas malakas pa kaysa kay Tai Lingyon. Natigilan si Shi Yulei, at isang malakas na pagsabog ang tumunog sa kanyang puso. Si Tai Lingyon ang may pinakamalakas na bloodline sa mga juniors ng Tai family. Walang sino man sa pamilya ang kasing talino niya. Dahil sa lakas ng pagsabog na ipinakita ni Tai Lingyon, kahit si Shi Yulei, na dalubhasa sa depensa, ay hindi nakayanan ito. Gayunpaman, ang bloodline ng Blood Devil Sun ni Zhao Fang ay bahagyang pinipigilan ang kay Tai Lingyon. Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Tama, ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun. Natigilan ang Old Ying. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makita ang perpektong Blood Devil Sun bloodline din. Ang bloodline na ito ay isang nakakatakot na Imperial Dao bloodline na halos maubos na. Paano ito posible? Napuno ng pagtataka ang mukha ni Su Qingling, at bigla niyang naalala ang sinabi ni Zhao Fang bago magsimula ang laban para sa mga posisyon. Totoo ang lahat. Si Zhao Fang ay may perpektong bloodline ng Blood Devil Sun. Ito ang dahilan kung bakit personal na dumating ang isang elder ng Tai family para i-recruit siya. Ang Zhao Fang na minamaliit nilang lahat ay kapantay ng isang walang katulad na kababalaghan ng Tai family mula sa koponan ng 4th Prince. Tulad ng inaasahan kay Zhao Fang. Ang 9th Prince ay labis na nasa sabik, at naramdaman niya ang mga alon na dumadaloy sa kanyang puso. Ang lakas na kasalukuyang ipinapakita ni Zhao Fang ay nalampasan ang sinuman sa kanyang koponan, at ito ay maihahambing sa mga pangunahing miyembro ng labanan ng isang top 5 na koponan ng prinsipe. Higit pa rito, si Zhao Fang ay isa ring beast tamer at kayang suportahan ang buong team. Ang lahat ng ito ay lumampas sa orihinal na inaasahan ng 9th Prince. Boom! Ang mahinang pinigilan na bloodline ni Tai Lingyon ay biglang sumabog, at ang malasalaming apoy ay pinakawalan habang siya ay naglabas ng puwersa na maihahambing kay Zhao Fang. Ha. Hayaan mo akong matikman itong tinaguriang perpektong Blood Devil Sun bloodline. Si Tai Lingyon ay napuno ng nagbabagang hangarin sa labanan. Blood Devil Charge. Ginamit muli ni Tai Lingyon ang kasanayang ito at naging bola ng tinunaw na lava na nagradiated ng pressure na maaaring matakot sa mga Diyos at ghosts. Pinigilan ng perpektong bloodline ng Blood Devil Sun ang mga bloodline na may mas mababang purity, na ipinaramdam kay Zhao Fang na lumiit ang pagkakaiba sa cultivation. Ang Scarlet Wings of Lightning ni Zhao Fang, na natatakpan ng malasalamin na pulang apoy, ay parang mga pakpak ng isang walang kamatayang uwak habang nagbibigay ito ng mga kaluskos ng kidlat. Boom!
Shu. Sa pagiging pasabog ng kanyang bloodline, nalampasan ng lightning wings flying technique ang mga limitasyon nito. Para siyang naglalagablab na apoy habang kumikislap sa hangin at nag-iwan ng namumukadkad na mga bulaklak. Boom! Boom! Bam! Pareho silang parang meteorite na nagsalubong sa isa't isa, lumikha ng alon ng apoy na tumawid sa langit at lupa na parang tsunami. Ho! Mabilis na umatras ang dalawang figure habang ang isang ipinagbabawal na nagninangas na kapangyarihan ay sumabog sa gitna. Ang epekto ng pag-aapoy ay nakontra. Naramdaman ito ni Zhao Feng sa sandaling magkausap sila. Dahil ang kanilang mga bloodline ay nagmula sa iisang pinanggalingan, ang epekto ng pag-aapoy ni Zhao Feng ay lubhang malabong gumawa ng anuman kay Tai Lingyon. Ito ay katulad ng sandaling nakaharap niya ang nakakapasong demon spirit body ni demonic Emperor Zuan Luo. Kapag ang apoy ni Zhao Feng ay malapit ng lumunin ang katawan ni Tai Lingyon, ang malasalaming apoy sa katawan ni Tai Lingyon ay papatayin sila. Ang epekto ng pag-aapoy mula sa magkabilang panig ay hindi magamit. Gayunpaman, habang ang lifesteal na kakayahan ng perpektong Blood Devil Sun bloodline ni Zhao Feng ay bumaba rin ng husto, ito ay kapakipakinabang pa rin, na nagpapahintulot kay Zhao Feng na mabawi ang kahit ilan sa kanyang true yuan. Boom! Pang! Ang kamao ng pulang kidlat ni Zhao Feng ay sumama sa nagninangas na sibat ni Tai Lingyon. Ang dalawang napakalakas na kapangyarihan ay nagdulot ng pag-ungol ng kidlat at pag-aapoy sa tuwing magsasagupaan ang dalawa. Parehas sila sa isa't isa. Ang dalawang quasi-sacred lords sa tabi ni Tai Yanwo ay may natulala na mga ekspresyon. Si Zhao Feng ay isang hari lamang, ngunit mayroon siyang lakas sa pakikipaglaban na maihahambing kay Tai Lingyon. Kahit na siya ay may perpektong Blood Devil Sun bloodline, hindi siya dapat maging ganito kalakas, di ba? Hindi simple si Zhao Feng. Ang kanyang true yuan ay napakalakas at dalisay, at ito ay gumagana ng perpekto sa kanyang Blood Devil Sun bloodline. Tinitigan ni Tai Yanwo si Zhao Feng at hindi man lang kumurap ang kanyang mga mata. Ang kalidad ng true yuan ni Zhao Feng ay nalampasan ang mga normal na peak na emperor. Boom! Bam! Ang depensa at lakas ng sacred lightning body ni Zhao Feng pati na rin ang lifesteal effect ng kanyang perpektong Blood Devil Sun bloodline ay ganap na nagsara ng gap sa cultivation at ang pagkakaiba sa true yuan quantity. Higit pa rito, sa ilalim ng pressure na ito, ang potensyal ng bloodline ng Blood Devil Sun ni Zhao Feng ay inilabas, at nagsimula siyang maging mas matapang habang sila ay lumaban. Ho! Namumula ang mga mata ni Tai Lingyon habang ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban ay umaakyat sa langit. Bilang isang mula sa Tai family, malinaw na alam niya ang mga katangian ng perpektong bloodline ng Blood Devil Sun. Sa makatuwid, sinunog ni Tai Lingyon ang kanyang true yuan upang madagdagan ang kapangyarihan ng kanyang bloodline upang malabanan niya ang mga natatanging kakayahan ng perpektong Blood Devil Sun bloodline. Hahayaan kitang matikman ang diskarteng pampalakas ng katawan na umaakma sa bloodline ng Blood Devil Sun. Pagkatapos kitang talunin, pupunta ako at hikayatin si Elder Hongnan na, gaano man kalakas ang isang bloodline ng isang tao, wala itong saysay kung hindi nila alam kung paano ito gamitin ng maayos. Ang kapangyarihan ni Tai Lingyon ay tumaas, at ang malasalaming apoy sa kanyang katawan ay naglabas ng isang pulang malajade na kislap, na parabang siya ay ipinanganak na muli mula sa apoy. Lumitaw din ang isang surge ng pisikal na kapangyarihan. Boom! Ho! Tumayo si Zhao Feng sa hangin, at ang kanyang sacred lightning body ay agad na nakaramdam ng init. Shoo! Parehong nagsimulang magsagupaan ang kanilang pisikal na puwersa, na lumikha ng mga pagsabog sa hangin. Bam! Ho! Napaatras si Zhao Feng ng ilang hakbang at natigilan. Ang kakaibang diskarte sa pagpapalakas ng katawan na ginagamit ngayon ni Tai Lingyon ay perpektong umakma sa bloodline ng Blood Devil Sun. Nagawa pa nitong sugpuin ang kanyang sacred lightning body at ang kanyang perpektong Blood Devil Sun bloodline. Gaya ng naisip niya, ang lakas ng 8 big families ay hindi dapat maliitin. Marami silang naintindihan tungkol sa kanilang sariling mga bloodline. Hindi ko akalain na gagamitin ni Tai Lingyon ang Scarlet Jade Glass body ng ganito kabilis. Gayunpaman, nangangahulugan ito na malapit nang matapos ang labanan. Natigilan si Tai Yanwo. Kailangang tapusin ng isa ang laban sa lalong madaling panahon laban sa isang user na may perpektong bloodline ng Blood Devil Sun. Ang pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan ni Zhao Feng ay lumampas din sa inaasahan ni Tai Yanwo,
kung hindi ay hindi na kailangan ni Tai Ling-yun na gumamit ng Scarlet Jade Glass Body. Ang Scarlet Jade Glass Body ay isang supreme body strengthening technique na nilikha ng ninuno ng Tai family. Naging perpekto ito sa bloodline ng Blood Devil Son, at maaari itong maglabas ng kapangyarihan na maaaring sirain ang langit at lupa. Ang gayong kasanayang lumalaban sa langit ay malinaw na may mga limitasyon din. Ang sobrang paggamit nito sa mahabang panahon ay makakasama sa bloodline ng gumagamit. Hindi maganda, ito ay ang Scarlet Jade Glass Body. Ang supreme body strengthening technique ng Tai family. Tumalon ang puso ni Old Ying. Kapag ginamit ang diskarteng ito sa bloodline ng Blood Devil Son, ang lakas ng True Yuan, bloodline, at katawan ng isang tao ay magiging ilang beses na mas malakas kaysa karaniwan. Si Zhao Feng ay may perpektong bloodline ng Blood Devil Son, ngunit hindi niya ito magagamit ng husto at wala siyang pamamaraan para dito. Ang talagang pinagtataka ni Old Ying ay kung bakit hindi ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Soul Eye bloodline techniques. Iyon ang kanyang forte. Sacred Lightning Protection. Isang harang ng kidlat na gawa sa Fire of Wind Lightning at ang pisikal na puwersa ng Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay lumitaw sa kanyang harapan. Kasabay nito, bumuhos din dito ang isang bloodline power, na naging pula ang kulay ng barrier at nasunog ito. Lightning Wings Spatial Flash. Whoosh! Lumitaw si Zhao Feng sa kalangitan, at ang kanyang Scarlet Wings of Lightning ay nagpakawala ng mga gintong apoy na nagtulak sa kanya pababa. Bago pa dumating ang suntok niya, sumabog na ang Escarlata pulang alon. Ang walang limitasyong pisikal na presyon ay pinigilan ang katawan ng mga manunood. Halika! Ang malasalaming apoy sa paligid ni Tai Ling-yun ay lumundag sa hangin habang nakatingin siya kay Zhao Feng na may layuning labanan. Hindi siya natakot sa puwersang nagtutulak ni Zhao Feng. Ho! Biglang tumalon si Tai Ling-yun sa hangin, at tila siya ay naging isang Escarlata pulang Jade Dragon. Kahit saan siya magpunta, nagliliyab ang hangin. Boom! Isang maningning na pulang apoy ang bumaril at bumuo ng isang firestorm na lumamon sa dalawang figure. Ho! Isang Escarlata na arko ng kidlat ang lumipad palabas. Anong lakas ng pagsabog? Si Zhao Feng ay pinilit na bumalik ng ilang daang yarda. Ang kanyang Sacred Lightning Barrier ay nabasag na, at ang sakit ay dumaloy sa kanyang katawan. Ang kidlat sa ibabaw ng kanyang Sacred Lightning Body ay malapit ng kumurap at maglalaho. Ang kombinasyon ng Scarlet Jade Glass Body ni Tai Ling-yun at ang kanyang bloodline ng Blood Devil Son ay ganap na nalampasan ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng, ngunit sa kabutihang palad, nagamit ni Zhao Feng ang lifesteal effect ng kanyang Blood Devil Son bloodline para mabilis na mabawi ang kanyang mga pinsala. Ho! Si Tai Ling-yun ay itinapon sa lupa, at isang nasusunog na sensasyon ang lumitaw sa kanyang katawan. Maging ang kanyang Scarlet Jade Glass Body ay hindi nakayanan ang counterattack na dulot ng pagkasira ng Sacred Lightning Protection ni Zhao Feng. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang flying technique at defensive na kakayahan upang harapin ang pinsala ng pag-atake ni Tai Ling-yun. Tumanggo si Tai Yanwo habang nakatingin kay Zhao Feng. Ang pagpapakita ni Zhao Feng ng battle instincts ay hindi mas mahina kaysa sa ilang miyembro ng Tai family. Gayunpaman, si Tai Yanwo ay naging ganap na natarante sa susunod na sandali. Iyan ang Blood Devil Charge. Paano niya nalaman itong bloodline secret technique ng Tai family? Natigilan din si Tai Ling-yun. Ito ang Blood Devil Charge na ginamit niya sa simula. Nagsimulang kumulo ang malasalaming apoy sa paligid ng katawan ni Zhao Feng, at maririnig ang tunog ng mga pagsabog. Nagsimulang mabuo ang imahe ng isang maliwanag na dugong pulang araw sa likod ni Zhao Feng. Sa gitna nito ay may umiikot at umiikot na whirlpool. King of Gods, Kabanata 958. Bawat isa sa kani-kanilang sarili. Ang Blood Devil Charge ay isang lihim na pamamaraan na ginamit sa bloodline ng Blood Devil Son, at maaari itong magpalabas ng paputok na puwersa at napakalakas na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng paggamit ng skill na ito ay kapareho ng paggamit ng Scarlet Jade Glass Body, ngunit ang kahinaan ay nangangailangan ito ng maraming bloodline power. Nakita ni Zhao Feng ang lahat ng ito sa 2 beses kung saan ginamit ito ni Tai Ling-yun. Habang nakikipaglaban, sinuri niya ang lahat ng ito sa kanyang kaliwang mata at kinopya ang lihim na pamamaraan na ito. Hahaha! Bukod kay Xuan Yuanwen, ikaw ang pangalawang tao sa mga nakababatang henerasyon para sa akin na lumaban ng buong lakas. Natuwa si Tai Ling-yun matapos ang pagkabigla.
Ang kanyang kalaban ay napakalakas at may mas mahusay na bloodline kaysa sa kanya. Matagal na siyang hindi nakakaaway ng ganito. Shu. Pagkatapos gamitin ang Blood Devil Charge, bumaril si Zhao Feng sa kalangitan, at ang kanyang pulang pakpak ay nag-iwan ng bakas ng dugo. Ang matingkad na araw na kulay dugo sa likod niya ay naglabas ng kulay ginto at dugong liwanag na parang isang sinaunang gintong uwak na sumisikat. Boom! Nag-iwan si Zhao Feng ng isang kulay dugong araw sa himpapawid habang siya ay sumisingil pababa at nagpatawag ng isang alon ng mga pagsabog. Sa pag-ataking ito, itinulak ni Zhao Feng ang kanyang bilis, lakas, at pagsabog sa pinakamataas. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang pagsabog ay umabot sa ibang antas sa paggamit ng Blood Devil Sun Charge. Maging si Tai Ling yun ay kailangang mag-ingat sa nakakatakot na kapangyarihan ni Zhao Feng. Isang nagniningas na dragon na ilang dosenang metro ang haba ay lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Tai Ling yun. Ang dragon na apoy ay natatakpan ng pulang kaliskis at may malalaking pakpak. Sa pamamagitan ng isang pakpak ng mga pakpak nito, hindi mabilang na apoy ang lumipad patungo sa lupa sa ibaba. Tila lumakas din ang aura ni Tai Ling yun habang nakatayo siya sa apoy na dragon, na para bang mahihiram niya ang kapangyarihan ng draconic fire sa loob ng katawan ng fire dragon na ito. Boom! Si Tai Ling yun ay sumakay sa apoy na dragon at sumugod sa kalangitan. Boom! Muling nagsagupaan ang dalawang ilaw na kulay pula ng dugo. Shoo! Ilang iskarlato pulang ilaw ang bumaril sa bawat direksyon bago nabuo ang isang bagyo ng kidlat at apoy at niyanig ang hangin mismo. Kung gusto mong lumaban sa hangin, lalabanan kita sa hangin. Pagkatapos ng sagupaang ito, muling nagdilim ang sacred lightning body ni Zhao Feng, at ginamit niya ang lightning wings spatial flying technique para umangat sa hangin. Napagtanto niya na, sa paggamit ng Blood Devil Charge, hindi lang ang kanyang bloodline power ang naging mas explosive. Lahat ng katangian ng perpektong Blood Devil Sun bloodline ay naging mas malakas. Sa isang iglap ngayon, naka-absorb siya ng 3 beses na mas maraming enerhiya at asensya ng dugo mula sa katawan ni Tai Ling yun kaysa dati, na nagpapahintulot sa kanya na bawasan ang paggasta ng enerhiya sa paggamit ng Blood Devil Sun Charge. At the same time, mas naging obvious ang ignition effect niya. Lightning Wing Spatial Flash. Sa sandaling natapos ang Blood Devil Charge, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang flying technique at sumisingil pababa. Ding! Ding! Bam! Sa halip na lumaban sa ibabaw lamang ng lupa, sila ngayon ay lumaban ng mataas sa himpapawid. Para itong labanan sa pagitan ng gintong uwak at apoy na dragon. Isang maningning na kulay dugong liwanag ang tumakip sa buong kalangitan. Boom! Muling ginamit ni Zhao Feng ang Blood Devil Charge at binasag si Tai Ling yun. Bagamat si Tai Ling yun ay nakatayo sa ibabaw ng apoy na dragon at maaaring hiramin ang kapangyarihan nito at ang matitinding depensa nito, nawalan siya ng bilis at liksi. Ang tanging magagawa niya ay ipagtanggol. Sa kabilang banda, ang Scarlet Wings of Lightning ni Zhao Feng, Lightning Wings Flying Technique, at Lightning Wings Spatial Flash ay ginawa lamang siyang mas maliksi. Sa tulong ng bloodline ng Blood Devil Sun, na-push to the max ang kanyang bilis. Ang bilis ay maaaring tumaas ang pagsabog, at ang pagsabog ay maaaring tumaas ang bilis. Ang bawat pag-atake ni Zhao Feng ay nagmula sa itaas. Paminsan-minsan ay nagpapalipat-lipat siya sa pagitan ng Lightning Wings Spatial Flash at ng Blood Devil Charge. Pagkatapos makipagsagupaan, agad siyang atres, pagkatapos ay maghahanda na muling itutulak pababa. Tulad nito, kinokontrol niya ang daloy. Napakalakas. Binago ni Zhao Feng ang tide at naging may inisyatiba. Natigilan si Shi Yulei at nagsimulang humanga kay Zhao Feng. Kung siya ang lumalaban kay Tai Ling yun sa halip, ang magagawa niya ay tumayo roon at mabugbog. Gayunpaman, sa hitsura nito, si Tai Ling yun ang nasa defensive ngayon. Ang tanging tao sa nakababatang henerasyon na naisip niya na makakagawa nito ay si Xin Wuang. Sinasanay ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power. Ang Old Ying ay mahinang tumango at naunawaan kung bakit hindi ginamit ni Zhao Feng ang kanyang mga diskarte sa I-bloodline. Nararamdaman niya na ang paggamit ni Zhao Feng ng bloodline ng Blood Devil Sun ay nagiging mas kontrolado at karanasan. Nabawasan din ang energy na ginamit niya. Kung matutunan ni Zhao Feng ang bloodline secret technique ng Tai family, hindi magiging mahirap para sa kanya na makita kung paano pa ginamit ni Tai Ling yun ang kanyang bloodline. Higit pa rito,
Ang mga instinct ng labanan ni Zhao Feng ay napakatalino. Masama ito kung magpapatuloy ito. Pinagmasdan ng mga mata ni Tai Yanwo ang lahat ng ito. Ang Wings of Lightning ni Zhao Feng at iba pang mga lihim na pamamaraan ay naging dahilan upang siya ay masyadong maliksi at mabilis. Hinihiram ni Tai Lingyon ang kapangyarihan ng Fire Dragon, ngunit hindi niya nakuha ang kalamangan at maaari lamang siyang pumunta sa defensive. Habang wala pang senyales na siya ay matatalo pa, ang Scarlet Jade Glass Body ni Tai Lingyon ay umaabot na sa limitasyon nito. Sa kabilang panig, habang magagamit ni Zhao Feng ang kakayahang pang-lifesteal, hindi ito sapat para mapunan muli ang lahat ng Yuan Qi na ginagamit niya. Kung magpapatuloy ito, ang mananalo ay magpapasya kung alin ang mas magtatagal, ang Yuan Qi ni Zhao Feng o ang Scarlet Jade Glass Body ni Tai Lingyon. Nadama ng mga nanonood sa maalab na labanang ito sa pagitan ng mga bloodline mula sa ibaba ang kanilang hangarin sa labanan. Ding! Bam! Muling nakipagsagupaan si Tai Lingyon kay Zhao Feng at nakaramdam ng malakas na puwersa ng pagsabog. Walang nakakaalam kung gaano siya kadesmaya. Ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay lubhang kakaiba. Sa tuwing magpalitan sila ng suntok, pakiramdam ni Tai Lingyon ay parang hindi niya magagamit ang kanyang buong kapangyarihan. Parang lahat ng mga pag-atake ni Zhao Feng ay napunta sa kanyang mga kahinaan. Napakalakas ng True Yuan. Ito ang pangalawang bagay na naramdaman ni Tai Lingyon. Sa simula, napanatili ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body at ang kanyang mga diskarte sa paglipad. Kahit na ang perpektong bloodline ng Blood Devil Sun ay maaaring sumipsip ng enerhiya mula sa kalaban at mapunan ang True Yuan ni Zhao Feng, ang isang normal na King's True Yuan ay dapat na matagal nang naubos. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay napalakas ni Zhao Feng ang kanyang pundasyon, at pinigilan niya ang kanyang kultibasyon upang pagsamahin ang kalidad ng kanyang True Yuan. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay lubhang kakaiba, at pinataas nito ang kalidad ng True Yuan ni Zhao Feng. Kahit na ang True Yuan ng ilang emperors ay hindi kasing pino gaya ng sa kanya. Ding! Ding! Bam! Ang Scarlet Jade Glass Body ni Tai Lingyon ay naglabas ng panibagong lakas, ngunit ang apoy na dragon sa ibaba niya ay nagsisimula ng mapagod. Ang kanyang Scarlet Jade Glass Body ay umaabot na rin sa limitasyon nito, at kung ipagpapatuloy niya ito, ang kanyang bloodline ay masusugatan. Naging kalmado ang mga mata ni Tai Lingyon habang hinihintay niya ang pagkakataong ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng sabay-sabay. Boom! Pagkatapos ng ilang suntok, biglang yumanig ang tiwangwang na lugar. Basag! Ang isang tiyak na punto sa hangin ng Little World ay biglang nabasag. Ang kapangyarihan ng Little World ay nagsimulang maging magulo, at isang mapanirang bagyo ang nagsimulang mabuo. Hindi maganda. Ang Little World na ito ay labis na naapektuhan ng labanan at malapit ng masira. Bulalas ng isang quasi-sacred lord mula sa panig ni Tai Yanwo. Ang palitan sa pagitan ni Zhao Feng at Tai Lingyon ay masyadong nakatuon sa isang lugar, kaya labis nilang sinira ang istruktura ng Little World. Ang mga Little World ay karaniwang medyo matatag, at hindi nagtagal ay natagpuan ni Old Ying ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Mag-aaway pa talaga sila. Nagulat si Shi Yulei. Magugunaw na ang Little World. Kung magpapatuloy ito, pareho silang nasa malubhang panganib. Boom! Ho! Isang nagniningas na aura na tumakip sa langit at lupa ang dumaan patungo sa lugar kung saan nag-aaway sina Zhao Feng at Tai Lingyon, at tinakpan sila ng mga apoy. Ang bloodline ng Blood Devil Sun ay hindi eksaktong angkop para sa matagal na labanan. Pareho silang nasa kanilang limitasyon at hindi makalaban sa bloodline ng Blood Devil Sun ng isang Sacred Lord. Ho! Agad na napigilan ang Scarlet Jade Glass Body ni Tai Lingyon. Tapos na tayo dito. Ibibigay ko sa iyo ang Dragon Jade ko. Inihagis ni Tai Yanwo ang kanyang Dragon Jade at binigyan ng matalim na tingin si Zhao Feng bago dinala si Tai Lingyon at ang dalawa pang miyembro sa bitek ng Little World. Elder Yanwo, masasabi mo ba kung gaano karami ang natitira sa True Yuan Zhao Feng? Medyo ayaw ni Tai Lingyon. Ang laban na ito ay naging mas mahirap kaysa sa una niyang naisip. Ang bawat aspeto ni Zhao Feng ay nalampasan ang kanyang imahinasyon. Masasabi rin niya na ang mananalo ay mapagpasyahan batay sa kung alin ang mas tumagal, ang kanyang Scarlet Jade Glass Body o ang halaga ng True Yuan ni Zhao Feng. Hindi, ngunit ibinigay mo na ang lahat habang iniingatan niya ang maraming lakas. Bahagyang umiling si Tai Yanwo. Naramdaman niya na nagbabantay si Zhao Feng laban sa kanya,
ngunit napakalma pa rin. Parang may kumpiyansa si Zhao Feng na pigilan siya kapag nagpa siya siyang umatake. Gustong sumagot ni Tai Ling yun ngunit napigilan ito. Alam mo namang may eye bloodline siya, di ba? Ang boses ni Elder Tai Yanwo ay narinig sa isip ni Tai Ling yun. Napakasarap sa pakiramdam ng labanan kaya nakalimutan ni Tai Ling yun na si Zhao Feng ay may eye bloodline na hindi mas mahina kaysa sa perpektong Blood Devil Sun bloodline. Gayunpaman, ang iyong bloodline ay tila mas nagising pagkatapos ng laban na ito. Pinangunahan ni Tai Yanwo ang grupong ito at nawala sa Little World. Tara na, bulalas ni Zhao Feng nang mahuli niya ang maliwanag na Dragon Jade at kumawala mula sa isa pang crack. Kasabay nito, lumabas din si Old Ying. Walang mga palatandaan ng grupo ni Tai Yanwo nang bumalik ang lahat sa kagubatan. Ninth Prince. Ibinigay ni Zhao Feng ang Dragon Jade. Brother Zhao. Nanginginig ang mga kamay ng Ninth Prince. Bagamat kinuha niya ang Dragon Jades ng maraming miyembro pagkatapos pumasok sa lugar na ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang napakabigat ng Dragon Jade. Magpahinga muna tayo dito saglit. Iminungkahi ni Old Ying habang nakatingin kay Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ang magiging pangunahing puwersa sa mga paparating na aktibidad, at kakailanganin nila siya upang mahanap ang mga Yao Beast at dagdagan ang lakas ng kanyang Beast Horde. Ang lahat ng ito ay hindi gagana kung si Zhao Feng ay lubhang nasugatan. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay naging isang pangunahing miyembro na ang katayuan ay mas mababa lamang kay Old Ying. Walang maaaring mangyari kay Zhao Feng. Oo naman. Ngayong nagtipon na ang lahat, oras na para pag-usapan kung ano ang susunod nating gagawin. Pumayag din si Shi Yulei. Ang lakas ni Zhao Feng ay nagpakalma sa kanya, at naramdaman pa niya na ang Ninth Prince ay may kakayahang lumaban sa 5 nangungunang prinsipe. Ang pangkat ng Ninth Prince ay nagpahinga saglit sa kagubatan. Alam ni Zhao Feng kung ano ang hinahangad nila, kaya naupo siya ng walang pag-aalinlangan. Uminom siya ng ilang 100 origin fruit juice at nagsimulang mabawi ang kanyang mga sugat at palitan ang kanyang enerhiya. Madali para sa isang sumasabog na bloodline gaya ng bloodline ng Blood Devil Sun na mag-iwan ng mga nakatagong pinsala, lalo na pagkatapos ng matagal na paggamit. Malaki ang nakuha ni Zhao Feng mula sa pakikipaglaban kay Tai Ling yun. Hindi lang niya natutunan kung paano kontrolin at gamitin ng maayos ang kanyang bloodline ng Blood Devil Sun, hinopya rin niya ang Blood Devil Charge, isang perpektong lihim na diskarte na ginamit ang bloodline ng Blood Devil Sun. Kasabay nito, naramdaman ni Zhao Feng na ang bloodline ni Tai Ling yun ay lalo pang nagising dahil sa kanilang laban at ang lakas ng huli ay tataas ng paunti-unti. King of Gods, Kabanata 959. Stay Shaking Golden Ape. Ang paglilitis sa Crown Prince ay malapit nang pumasok sa ikalawang yugto. Nagsalita si Old Ying sa seryosong tono. Old Ying, may plano ka ba? Bahagyang lumabo ang mga mata ni Shi Yulei. Ang pagsubok sa Crown Prince ay isang laro upang sanayin ang hinaharap na Crown Prince na dinisenyo ng mga Imperial at ng Grand Imperial Hall. Nagsimula ang larong ito sa pinakaunang Crown Prince trial at naging perpekto sa paglipas ng panahon. Ang laro ay nahati sa 4 na yugto. Pagtitipon ng Draconic Providence, pag-atake sa lungsod, pag-aaway sa pagitan ng mga prinsipe, at ang pakikipaglaban para sa Grand Seal. Siyempre, kung walang sapat na kalahok sa larong ito, hindi ito matutuloy. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mga prinsipe na kumalap ng mga tao. Upang ilagay ito sa ibang paraan, ang recruitment ay itinuturing din na isang yugto. Pagkatapos nito, ang lahat ng pumapasok sa Imperial Tombs at masakop ang mga mana para mangalap ng Draconic Providence ay ang unang tamang yugto. Para sa yugto ng pag-atake sa lungsod, orihinal na kailangan nating umasa sa swerte at maghintay ng tamang sandali, ngunit ngayon ay mayroon na akong bagong plano. Isang kislap ng kagalakan ang dumaan sa mga mata ni Old Ying habang matalim niyang sulyap kay Zhao Feng. Ang kakayahan ni Zhao Feng sa pagpapaamo ng hayop at pagkabisado sa kaluluwa ay nagbigay ng kumpiyansa kay Old Ying. Ang Ninth Prince, si Zhou Suer, at ang iba pa ay may kaunting alam tungkol sa plano ni Old Ying, ngunit sinundan ni Shi Yulei at Su Qinling ang tingin ni Old Ying at pinag-isipang mabuti si Zhao Feng. Maaaring ang kakayahan ni Zhao Feng sa pagpapaamo ng hayop ay higit pa sa karamihan ng Grandmaster Beast Tamers. Hindi napigilan ni Shi Yulei na mabigla.
Noong una ay inakala niya na umaasa lamang si Zhao Feng sa mga koneksyon ni Duke Nanfeng at ginamit ang Cloud Silkworm Saint Butterfly upang kunin ang posisyon ng Beast Tamer, ngunit tila, hindi iyon ang nangyari. Si Zhao Feng ay talagang isang mahusay na Beast Tamer. Tama iyan. Tumanggo si Zhou Suer. Nasaksihan niya ang kakayahan ni Zhao Feng sa pagpapaamo ng hayop at may karapatang magsalita. Kaya, ang susunod nating gagawin ay tulungan si Zhao Feng na makakuha ng mas maraming Beast Pack. Ito ay magbibigay sa amin ng isang kalamangan kapag umaatake sa lungsod. Sabi ni Old Ying. Ang pag-atake sa lungsod ay ang oras upang ipakita ang lakas ng isang buong koponan. Ang mga Beast Tamers at Doktor ay lubhang kapaki-pakinabang dito. Kapag nagtulungan silang dalawa, makakapaglabas sila ng napakalaking lakas digmaan. Tumingin si Su Qingling kay Zhao Feng na may pagtataka. Ang kabataang ito na hindi nila pinansin at hindi nagustuhan ay biglang naging pangunahing tauhan pagkatapos ng ilang dosenang araw. Nang makipag-ugnayan sa iba, napagtanto din niya na hindi rin simple ang pagiging mastery ni Zhao Feng sa kaluluwa. Kailangan nating makahanap ng mga power type na hayop. Masaya ang ekspresyon ng Ninth Prince. Ang pag-recruit kay Zhao Feng ay tila ang pinakamatagumpay na desisyon na ginawa niya sa ngayon. Bukod kay Zhao Feng, ang 7 iba pa ay nag-usap sa isa't isa at tinalakay ang kanilang mga opinyon. Narinig pa rin ni Zhao Feng ang sinabi ng lahat habang nagpapagaling siya sa kanyang mga sugat at naglilinang. Laro. Pag-atake sa lungsod. Tiyak na hindi magiging simple ang lugar na ating sasalakayin. Kung mayroong isang panig sa opensa, malinaw na mayroong isang panig sa depensa. Ang lugar na kailangan nilang labanan ay tiyak na kakaiba sa anumang paraan. Maging ang mga prinsipe na walang balak na maging crown prince ay lalahok. Umaasa ka sa beast tamang skills ko. Magaling. Inaasahan ito ni Zhao Feng. Nalinang niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique sa isang antas kung saan maaari siyang magkaroon ng 1,800 pag-iisip ng sabay-sabay. Ang kasalukuyang 10,000 Divine Thoughts technique na mayroon siya ay hindi kumpleto, at si Zhao Feng ay makakapag-cultivate lamang ng hanggang 9,000 pag-iisip. Para sa Duanmo family, maaaring wala silang kompletong 10,000 Divine Thoughts technique, ngunit kahit na mayroon sila ng kompletong bersyon, hindi ito makukuha ni Zhao Feng mula sa kanila sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, kinailangan ni Zhao Feng na umasa sa kanyang sarili pagkatapos maabot ang 9,000 pag-iisip. Ang pagkontrol sa isang malaking bilang ng mga hayop ay ang perpektong pagkakataon para sa Zhao Feng na sanayin ang 10,000 Divine Thoughts technique. Naniniwala siya na, kapag naabot niya ang isang tiyak na antas, hindi magiging mahirap para sa kanya na ay extrapolate ang kompletong bersyon sa kanyang sarili. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata makalipas ang kalahating araw. Ang pinakamalubhang pinsala sa kanyang katawan ay gumaling na, at siya ay ganap na makakabawi sa pamamagitan ng pag-asa sa kahoy at tubig ng kidlat ng hangin. Pwede na tayong umalis. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Ang 7 iba pang tinatalakay ang plano ay tumingin lahat kay Zhao Feng. Zhao Feng, naka-recover ka na. Nagmamadaling lumapit si Zhou Suer. Sa simula, pumunta siya para tulungan si Zhao Feng, ngunit tinanggihan niya ang tulong nito. Inisip ng lahat na kailangan nilang manatili dito ng isa pang ilang araw, ngunit sa kalahating araw lang, natapos na ang paggaling ni Zhao Feng. Sa totoo lang, halos gumaling na siya. Masusing inspection ni Zhou Suer si Zhao Feng at nalaman na walang malubha o nakatagong pinsala sa katawan ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, naisip pa ni Zhou Suer na si Zhao Feng ay isang Grandmaster Doctor din. Kung ito talaga ang kaso, si Zhao Feng at ang Ninth Prince lang ang makakabuo ng isang team sa paglilitis ng Crown Prince. Ang aking cultivation technique ay kakaiba at may mabilis na recovery speed. Paliwanag ni Zhao Feng. Sige. Tara na. Agad na tumayo ang Old Ying. Kung mas mabilis sila, mas maraming paghahanda ang magagawa nila. Napagpasyahan na ang plano. Ang kanilang target ay ang hari ng kagubatan na ito, ang Sky-Shaking Golden Apes. Ang Sky-Shaking Golden Apes ay hindi lamang nagkaroon ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang kanilang depensa ay napakalakas din, at sila ay medyo maliksi. Sila ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa ilang halimaw na bato at marami pang iba. Sina Shi Yulei at Su Qingling ay tumingin kay Zhao Feng. Ang Sky-Shaking Golden Apes ay isang imposibleng gawain para sa Grandmaster Beast Tamers ng Lord Dynasty.
Ang Sky-Shaking Golden Apes ay hindi nakatira sa mga grupo, ngunit mayroon silang kakayahang lumaban bilang isang koponan kung kinakailangan. Sila ay magulo at madaling magalit, ngunit ang kanilang kalooban ay matigas. Kung walang mga kasamahan sa koponan na nagdadalubhasa sa labanan sa malapit, ang mga normal na beast tamer ay hindi man lang makakalapit sa isang Sky-Shaking Golden Ape, lalo pa ang maamo. Ngayon pa lang, hindi sila naniniwala na si Zhao Fang ay may ganitong kakayahan, ngunit ito ang itinakda ni Old Ying bilang layunin, at naniniwala sila na hindi maling tansyahin ni Old Ying ang kakayahan ni Zhao Fang sa pagpapaamo ng hayop. Ang Sky-Shaking Golden Apes ay nakatira sa kailaliman ng kagubatan na ito. Naglakad ang 8 patungo sa kailaliman ng kagubatan at nakasalubong ang maraming mabangis na hayop na nagtatago. Gayunpaman, kahit na madali silang magalit, hindi nila sinasalakay ang mga tao ng random. Sa sensing skills ni Old Ying, iniiwasan ng grupo ang pinakamaraming beast pack hanggat kaya nila. Ang gitna ng kagubatan ay madilim na naiilawan, at ang bawat puno ay mangangailangan ng ilang dosenang tao na magkadikit ng kamay upang balutin ito. Boom! Boom! Huawei, go! Masyadong malakas ang Emperor level na Sky-Shaking Golden Ape na ito. Udyok ng isang elder na kulay abo. Isang quasi-sacred lord na eksperto ang sumugod sa harap ng isang flash ng ginto. Sa harap niya ay isang higanteng unggoy na may gintong balahibo. Ang mga mata nito ay ginto at pula, at ang galit na aura nito ay kumalat sa buong lugar. Maging si Huawei, na isang quasi-sacred lord na eksperto na dalubhasa sa pagpapalakas ng katawan, ay hindi nang ahas na labanan ito ng direkta. Kailangan niyang umasa sa kanyang kakayahan na maakit ang atensyon nito at hayaan ang iba pang miyembro ng kanyang grupo na masira ito. Ho! Boom! Dalawang emperor ang naglabas ng surge ng yelo at apoy na dam-apo sa likod ng Sky-Shaking Golden Ape. Whoosh! Sa kabilang panig, isang matandang lola na nakatayo sa isang puno ang bumaril ng ilang araw ng liwanag sa ulo ng Sky-Shaking Golden Ape. Woo! Ang Sky-Shaking Golden Ape ay umungal sa galit, at tumayo ang balahibo sa katawan nito. Ito ay may malalaking kamao na naglalaman ng puwersa ng isang maliit na bundok, at naging sanhi ito ng pagbitak ng hangin habang ikinakaway sila sa paligid. Boom! Isang higanting puno ang ipinadala na lumipad sa himpapawid. Kung magagawa ni Brother Zhou na paamuin ang napakalakas na hayop, malaking tulong ito sa amin. Kumislap ang mga mata ng isang batang lalaking nakasuot ng gintong damit sa isang puno sa malayo. Hihihi. 11th Prince, pagkatapos nating paamuin itong Sky-Shaking Golden Ape, magagamit natin ito para paamuhin ang iba pang Sky-Shaking Golden Apes at patuloy na palawakin ang ating Beast Horde. Sa tabi ng 11th Prince, si Zulong ay labis ding nasa sabik. Mapapaamo lamang nila ang makapangyarihang hayop na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa malaking bilang ng mga miyembrong bihasa sa labanan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kalakas na hayop na antas ng Emperor. Kung nagawa nilang paamuin ang halimaw na ito at ibalik ito sa Continent Zone, maaari niya itong ipagmalaki sa harap ng iba pang Grandmaster Beast Tamers. Brother Zhou, magmadali ka. Bahagyang naiinip ang 11th Prince. Kamahalan, hindi natin ito madaliin. Hayaan mo silang mag-effort pa. Tumigil sandali si Zulong. Ang gayong makapangyarihang mga hayop ay hindi mapaamo maliban kung sila ay talagang napagod. Maaari siyang mawalan ng buhay kung hindi siya mag-iingat. Sino ang taong iyon? Biglang may naramdaman si Zulong at tumalikod. Lumitaw ang ilang figure sa harap ng 11th Prince. Brother 9th Prince. Nagpakawala ng hininga ang 11th Prince. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga prinsipe na may mababang ranggo ay hindi masyadong malaki. Higit pa rito, ang koponan ng 9th Prince ay walang maraming miyembro. Dahil lang sa sobrang galing niya sa personal at may magandang personalidad kaya siya ay nasa ika-7 pwesto. Gayunpaman, agad na tumawag ang 3 emperor sa panig ng 11th Prince na nakikipaglaban. Siya yon. Si Zhao Fang. Ang iba pang miyembro ng grupo ng 11th Prince ay likas na tumingin kay Zhao Fang. Sa gitna nila, ang mga mata ni Zulong ay puno ng interes. Kasabay nito, lahat ng panig ng 9th Prince ay tumingin kay Zhao Fang. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga kalokohan ang nakuha niya noong naglalakbay siya ng mag-isa kasama si Zhou Suer? Zhao Fang, ninakawan mo ang 3 iyon kanina. Babala ni Zhou Suer kay Zhao Fang matapos makitang wala siyang impresyon sa kanila.
Noong kasama niya si Zhao Feng, ninakawan nila ang dalawang grupo. Ang una ay mula sa pangkat ng 6th Prince habang ang pangalawa ay mula sa koponan ng 11th Prince. Maaari ko bang malaman kung bakit nandito si Brother 9th Prince? Nanatiling pareho ang ekspresyon ng 11th Prince. Ilang beses nang sinabi sa kanya ng tatlong iyon ang nangyari. Mula sa kanyang pananaw, iisa lang ang posibilidad, si Zhao Feng ay may kayamanan na maaaring magpapahintulot sa kanya na umangkop sa dimensyong ito. Kung hindi, kahit na ang mga Sacred Lord ay hindi magiging nakakatakot gaya ng inilarawan nila. Nandito kami para paamuin din ang isang sky-shaking Golden Ape, ngunit hindi namin inaasahan na narito rin si Brother 11th Prince. Sinabi ng 9th Prince ang totoo, ngunit ang mga ekspresyon ng pangkat ng 11th Prince ay agad na nagbago. Mula sa kanilang pananaw, ang tono ng 9th Prince ay nagpapagalit sa kanila. Ang Beast Tamer Zulong sa tabi ng 11th Prince ay umikot at agad na nagpadala ng mensahe sa 11th Prince. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng 11th Prince. Dahil nandito si Brother 9th Prince para paamuin din ang sky-shaking Golden Ape, maaari tayong magsama-sama at sugpuin muna itong sky-shaking Golden Ape bago magpasya kung kanino ito kabilang. King of Gods, Kabanata 960. Unparalleled Battle Intent. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng 11th Prince. Dahil nandito si Brother 9th Prince para paamuin din ang sky-shaking Golden Ape, maaari tayong magsama-sama at sugpuin muna itong sky-shaking Golden Ape bago magpasya kung kanino ito kabilang. Nang makitang hindi kaagad tumugon ang 9th Prince, nagsimulang pribadong makipag-usap ang 11th Prince sa kanyang mga nasasakupan. Zulong, walang problema, tama ba? Kamahalan, huwag kang mag-alala. Hindi sila tatanggi. Ang sky-shaking Golden Ape ay isang halimaw na nakatayo sa tuktok ng mga hayop na antas ng Emperor. Napakalakas ng battle power nito, at mayroon itong malakas na layunin. Kailangan nilang gumugol ng maraming oras kung gusto nilang pigilan ito ng mag-isa. Tumingin si Zulong kay Zhao Feng. Ayon sa kanyang alam, hindi pa talaga nakapasa si Zhao Feng sa pagsusulit para maging Grandmaster Beast Tamer, umaasa lang siya sa Cloud Silkworm Saint Butterfly na hiniram niya para maging Beast Tamer sa team ng 9th Prince. Sa makatuwid, pagkatapos nilang sugpuin ang sky-shaking Golden Ape na ito, imumungkahi niya ang isang labanan sa pagitan ng mga Beast Tamers upang magpasya kung kanino napunta ang sky-shaking Golden Ape. Hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali na ginawa ni Grandmaster Beast Tamer Liang Sang sa pamamagitan ng pagpapasya sa mananalo gamit ang mga espiritual na alagang hayop. Brother 11th Prince, gusto namin itong sky-shaking Golden Ape. Biglang tumunog ang boses ng 9th Prince. Ano? Tumigil si Zulong. Hindi niya inaasahan na tatanggihan sila ng team ng 9th Prince. Kahit anong tingin sa kanila, medyo mahina ang team nila. Tanging sina Old Ying at Shi Yulei lamang ang may tunay na kapangyarihang labanan. Bakit nila tatanggihan ang mga ito? At sa ganoong arrogant at mapuwersang paraan. Brother 9th Prince, ni isa sa atin ang magiging Crown Prince, kaya hindi na natin kailangang mag-away. Bakit hindi tayo magsama-sama at lumaban sa 7th o 8th Prince? Maaari pa rin tayong makakuha ng ilang benepisyo mula sa Heaven's Legacy City. Berde ang mukha ng 11th Prince. Ang mga kilos ngayon ng 9th Prince ay iba sa karaniwan. Napakapuwersa niya. 11th Prince, mayroon kang dalawang pagpipilian, umalis na ngayon, o mawala ang lahat ng iyong Draconic Providence at pagkatapos ay umalis. Tumayo ang Old Ying sa harap, at ang kanyang tono ay mas mapagpasyahan. Nang marinig ito, ang koponan ng 9th Prince ay nakaramdam ng labis na kasiyahan. Brother 9th Prince, masyado kang confident. Bagaman ang kabuuang lakas ng 11th Prince ay nasa ika-9 na ranggo, ang kapangyarihan ng kanyang koponan ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa 9th Prince. Kasabay nito, naramdaman ng mga miyembro ng pangkat ng 11th Prince na may mali, at sinimulan nilang idirekta ang sky-shaking Golden Ape patungo sa 9th Prince. Masyadong kalokohan. Umungol si Shi Yulei habang umaalingaw-ngaw palabas. Isang madilim na dilaw na liwanag ang kumikinang sa kanyang katawan, at ang bahagi ng kanyang katawan ay agad na natutunaw. Ang ibang mga bahagi ay naging metal, at isang hindi nakikitang pag-akyat ng pisikal na kapangyarihan ay tumaas sa kalangitan. Si Old Ying, Zhao Feng, at iba pang makakalaban ay agad na sumunod sa likuran. Sisalakay na sana ang pangkat ng 9th Prince.
Kung natatakot sila sa isang 11th prince, paano nila haharapin ang 8th, 7th, o 4th prince? Ikaw. Tumalon ang puso ng 11th prince, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang koponan ng 9th prince ay kumilos na ibang-iba sa normal, sila ay aatake. 11th prince, huwag magmadali. Hayaang masaksihan nila ang mga hayop ng Imperial Tombs. Nagalit si Zulong at binuksan ang kanyang espiritual na pet bag. Isang magulong aura ang agad na lumitaw sa kagubatan. Halos 100 purple striped black leopards ang nakapalibot kay Zulong at ang 11th prince. Isang beast pack. Tumingin si Zhao Feng sa purple striped black leopard king. Hindi mahirap sabihin na inalipin ni Zulong ang purple striped black leopard king para makontrol ang buong beast pack. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng habang ang isang purple golden ripple ay kumislap mula sa kanyang kaliwang mata, at isang malakas na pag-agos ng eye bloodline power ang bumaril. Sa sumunod na sandali, isang iskarlato pulang ilaw ang kumislap sa mga mata ng purple striped black leopard king, at nagsimulang umikot ang mukha nito sa sakit. Ano ang nangyayari? Purple striped black leopard king. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Zulong. Biglang nagbago ang personalidad ng purple striped black leopard king, at ang koneksyon niya rito ay kumukupas. Woo! Ang purple striped black leopard king ay nakatakas sa kontrol ni Zulong at naging isang madilim na figure na biglang sumugod kay Zulong, na pinakamalapit dito. Kasabay nito, nawalan ng kontrol si Zulong sa buong purple striped black leopard beast pack. Nang salakayin ng purple striped black leopard king si Zulong at ang kasama, nagsimulang sumunod ang iba pang purple striped black leopard. Grandmaster Zhou, anong nangyayari? Napuno ng takot ang 11th prince at agad na umungol. Silang dalawa ay nasa pinakasentro ng purple striped black leopard pack, at pagkatapos nilang mawalan ng kontrol dito, ang purple striped black leopard ay tumalon patungo sa kanila. Ang 11th prince at Zulong ay napuno ng takot at gulat habang nakaharap ang buong purple striped black leopard pack. Ho! Ang iba pang miyembro ng pangkat ng 11th prince ay agad na pumunta sa kanyang tabi. Sinuntok ni Huawei ang isang gintong kamao na naglalaman ng matinding kapangyarihan at pilit na pinaatres ang purple striped black leopard king, habang ang iba pang mga miyembro ay nagpalabas ng malakas na presyon at hinaranggan ang iba pang mga paparating na leopard. Kamahalan, huwag kang mag-alala. Malapit ko nang mabawi ang kontrol ng purple striped black leopard king. Namula ang mukha ni Zulong habang sinubukan niya ang maraming paraan para maaliw at makipag-usap sa purple striped black leopard king. Grandmaster Zulong, mag-ingat ka. Bulalas ng nakatatandang kulay abo at itinulak ang isang palad na hamarang sa pag-atake ni Old Ying at ng kumpanya. Shi Yulei, ang kalaban mo ay ako. Kinasuhan ni Huawei si Shi Yulei. Habang nagkagulo ang pangkat ng 11th prince. Isang pares ng Scarlet Wings of Lightning ang kumalat sa likod ni Zhao Feng. Whoosh! Walang pakialam si Zhao Feng sa 11th prince o sa purple striped black leopard pack. Siya ay naging isang bolt ng iskarlata na kidlat at tumakbo patungo sa sky-shaking golden ape. Sacred lightning dominating body. Isang gininto ang asol na kidlat ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Feng habang sinusugod niya ang sky-shaking golden ape na parang maliit na bundok ng gininto ang kidlat. Wind lightning eye flame. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumikinang ng lila at ginto habang ang malabong mga simbolo ng God Tribulation Lightning ay kumikislap at naglalabas ng malakas na pag-alab. Boom! Isang bola ng half-transparent na purple and gold lightning flames na naglalaman ng destructive aura of God Tribulation Lightning ang sumabog sa ulo ng sky-shaking golden ape. Woo! Ang nasugatan ng sky-shaking golden ape ay umungal habang ang pag-atake ni Zhao Feng ay dumapo sa mukha nito. Ang Wind Lightning Eye Flame ni Zhao Feng ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, at nasusunog ito sa buong katawan at kaluluwa nito. Bam! Sinuntok ni Zhao Feng ang sky-shaking golden ape sa mukha. Kasabay nito, ang isang Dark Heart Seal na nakadikit na sa kaliwang mata ni Zhao Feng ay tumatak sa kaibuturan ng kaluluwa ng sky-shaking golden ape. Ang prosesong ito ay napakabilis. Gumamit lang ito ng ilang paghinga. Anong ginagawa ng batang iyon? Hinahamon niyang mag-isa ang sky-shaking golden ape. Nararamdaman ng koponan ng 11th prince ang sitwasyon sa pagitan ni Zhao Feng at ng sky-shaking golden ape habang sila ay naglalaban. Paano siya napakalakas? Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Huawei ay puno ng pagkabigla.
Ramdam na ramdam niya ang lakas ng pisikal na katawan ni Zhao Feng kahit sa malayo. Nababaliw na ang brat na iyon. Tumalon ang puso ni Zulong nang makita niyang nakikipaglaban si Zhao Feng sa sky-shaking golden ape. Sa kanyang puso, si Zhao Feng ay isa lamang pagkukunwari ng isang beast tamer, ngunit ang lakas paglaban na iyon ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang maliit na hari. Mula sa mga sigaw ng sky-shaking golden ape, masasabi niya kung gaano kalakas ang mga pag-atake ni Zhao Feng. 11th Prince, huwag magmadali. Umalma na ang emosyon ng Purple Striped Black Leopard King. Gumamit si Zulong ng maraming lihim na pamamaraan ng pagpapaamo ng hayop para pakalmayan ang Purple Striped Black Leopard King, at sinubukan niyang dahan-daang makipag-usap dito. Ang Leopard Pack ay dahan-dahan ding huminahon, na agad na binabawasan ang pressure sa koponan ng 11th Prince. Nililigawan mo si kamatayan. Nabawi ni Zulong ang kontrol sa Purple Striped Black Leopard King, at napabuntong hininga siya habang nakatingin kay Old Ying at kasama niya habang naghahanda siyang idirekta ang Purple Striped Black Leopard King. Gayunpaman, sa susunod na sandali. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw mula sa likuran, at isang mabangis na aura ang nagpalamig sa 11th Prince at kasama. Woo! Ang sky-shaking golden ape ay umungal sa galit at tumalon sa 11th Prince at kasama. Ang katawan nito ay parang isang higanteng bundok habang nadurog. Ano? Nagawa talaga nitong paamuin ang sky-shaking golden ape. Natigilan ang mga miyembro ng pangkat ng 11th Prince. May napakalakas at malakas na beast tamer. Paano ito posible? Iyan ay isang sky-shaking golden ape. Nakatayo lang roon si Zulong, at blanko ang kanyang isip. Sa ilang paghinga lang ng oras na ginamit niya upang aliwin ang Purple Striped Black Leopard King, matagumpay na napaamo ni Zhao Feng ang sky-shaking golden ape. Woo! Ang Purple Striped Black Leopard Pack na katatapos lang makontrol ni Zulong ay tumingin sa papalapit na bundok na parang sky-shaking golden ape at nagsimulang umungol at tumakbo palayo. Boom! Dumaong ang sky-shaking golden ape sa harap ng koponan ng 11th Prince. Ang Wood of Wind Lightning ay umikot sa katawan nito habang si Zhao Feng ay nakatayo sa ibabaw nito at tinitingnan ang lahat. Ibigay mo ang lahat ng iyong Draconic Providence o kung hindi ay paalisin kita sa Imperial Tombs. Malamig ang boses ni Zhao Feng. Nanginig ang koponan ng 11th Prince, at walang lumaban sa sandaling ito. Ang tatlong emperor na ninakawan ni Zhao Feng kanina ay nanginginig sa takot. Zhao Feng, ikaw. Ang 11th Prince ay nagalit, at isang kumikinang na matangkad na piraso ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. 11th Prince, maghintay. Agad siyang pinigilan ni Zulong. 11th Prince, kahit na gumamit ka ng Draconic Providence para palakihin ang iyong lakas sa pakikipaglaban, magagawa rin ng 9th Prince. Ang 11th Prince ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin matapos marinig ang sinabi ni Zulong. Wala siyang magawa. Brother 9th Prince, mabuti. Galit na inihagis ng 11th Prince ang kanyang pseudo Crown Prince seal, at ibinigay ng iba pang miyembro ng team ng 11th Prince ang kanilang Dragon Jades. Hindi pa rin sila nagsagawa ng paraan para mangalap ng Draconic Providence. Sa gitna ng Imperial Tombs ay may 4 na malalaking lungsod na gawa sa metal, bawat isa ay nasa isa sa mga pangunahing direksyon. Sa loob ng mga lungsod ay may kakaibang metal na mga gusali, na bumubuo ng isang kagubatan ng metal. May mga tore ng orasan na umaabot sa langit, mga mahiwagang tore ng panghuhula, isang eleganteng fountain, at lahat ng uri ng iba pang mga gusali. Ang bawat lungsod ay may malaking bilang ng mga hayop sa harap ng mga pintuan. Sa oras na ito, sa harap ng mga pintuan ng katimugang lungsod, 2 hukbo ng mga hayop ang nakikipaglaban sa isa't isa. Ice wolves, flaming tigers, giant bears, at isang kawan ng mga ahas ay naruroon lahat at nagdudulot ng kaguluhan. Kalokohan, ang lungsod ng 8th Prince ay ang pinakamahina sa 4 na lungsod ngunit napakahirap ng talunin. Napaka-unfair niyan. Bumili sila ng mga hayop mula sa Heaven's Legacy City. Ilang dosenang tao ang nakatayo sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod. 2 sa kanila ay mga beast tamer, at nagngangalit sila ng kanilang mga ngipin habang kinokontrol nila ang napakalaking bilang ng mga hayop upang sumingil sa metalikong lungsod. Hindi maganda, lumabas na ang mga miyembro ng Yu family. Siya si Yu Tianhao at Yu Lenghua. 2 figure ang lumitaw sa mga pader ng lungsod. Unparalleled battle intent.
Ang layunin ng pakikipaglaban na maaaring takutin ang mga Diyos at mga ghosts ay lumabas mula sa mga mata ni na Yu Tianhao at Elder Yulenghua. Si Elder Yulenghua ay mula sa nakaraang henerasyon. Isang mahinang malamig na figure ang lumitaw sa likuran nilang dalawa, at ang hindi nakikitang layunin ng labanan ay naging sanhi ng pag-ikot ng hangin. Boom! Ang mga hayop sa harap ng lungsod ay nagsimulang humagulgol at umungol. Ang kanilang mga mata ay napuno ng pananabik, at naglabas sila ng walang limitasyong presyon. Ang lihim na pamamaraan ng Yu family ay epektibo kahit sa mga hayop.